Maraming salamat po ulit sa iyo Lodi Eugene Torres, ang pogi-pogi mo. At heto na po ang 10 naunang mag-comment na si Lodi Anisa Dico, Lodi Domingo Duaso, Lodi Lou Peregrine Mucha, Lodi Jerry Coach Tia, Lodi Bye Bye Bye, Lodi Boy Palaboy, Lodi Joselito Badong, Lodi Clefford Martinez, Lodi J.M. Torres, Lodi Alberto Calisura, at Kupal Arthur M. Limson. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-115 kabanata sa pagpapatuloy. Nabalot ang kalangitan ng usok habang bumababa si Dark Emperor sa lupa. Ang dose-dosenang mga mandirigmang tumayo sa gilid ni Daerang at itinaas ang kanilang mga espada sa tamang direksyon. Sinasabi pa ng mga ito kay Daerang o si Great Wolf na hindi maganda ang sitwasyon. Kami na ang bahala dito. Dali, umalis ka na. Gayunpaman, ang tingin ng Dark Emperor ay hindi sa kanila. Habang nakatingin naman sa kanya si Great Wolf na pasabi ito na tangwi. Malapit na siyang bumaba sa lupa at isang walang buhay na asasin ang nakahandusay sa lalapagan niya. Inapakan niya ito at makikita ang puslit ng dugo habang nakatingin si Great Wolf. Tumingin si Dark Emperor sa kanyang anak at kay Jinmu na walang malay na nakahiga sa lupa. Nayakap pa rin ng ating bida ito. Napasabi naman si Dark Emperor na seryong. Humakbang siya papalapit na puno ng dugo ang kanyang mga paa. At naalala pa niya noong ipinanganak siya at sinabi niya na dahil namatay ang kanyang ina noong taon na siya ay ipinanganak. Dahil masyado na siyang matanda. Gayunpaman, lumaki siyang malakas at isang magandang anak na paminsan-minsan ay nagkakaroon ng mga aksidente ngunit hindi kailanman naligaw ng landas. Makikita ang muka niya na sinabi pa niya na ang sarili niyang anak na hindi niya masasaktan kahit ano pa ang ginawa niya. Isang anak na lumaki na may pilyong ugali. Ngunit hindi niya ito kailanman sinisi. Ang anak, na 20 taon ang tanda sa kanyang mga kapatid, ay lumaki na hindi man lang makasuso ng maayos sa gatas ng kanyang ina. Sinabi pa niya habang nakalapit na kay Tang Seryong na bakit ang isang mabait na dalaga na tulad mo nakahandusay sa lupa ng ganyan. Isang braso ang baldado, at ang buong katawan ay nabahiran ng pulang mansa ng dugo mula sa tiyan. At ang mga dulo ng daliri ni Tang Wei, na umaabot kay Tang Seryong, ay bahagyang nagsimulang manginig. At pagkatapos ay itinikom niya ito ng mahigpit. At sinabi niya sa ating bida na may lungkot sa mga tinig na ikaw, na bastardo. Ganun ka na lang ba kahina na hindi mo man lang nagawang protektahan ang anak kong babae? Galit na mga tingin ang makikita sa kanyang muka habang sinasabi na nung sinabi niyang sasama siya sa'yo. Sana mas pinigilan ko pa siya kaysa sa ginawa ko. At habang abala naman si Dark Emperor sa pagtingin sa kanyang anak at sa ating bida sinabi ng alagad ni Great Wolf na ngayon na ang oras. Habang siya ay wala sa focus. Nakatingin lang ito at malalim na rin ang paghina sinasabi niya sa kanyang isip na kaunting oras na lang at darating na ang mga mandirigma ng Qincheng, Aimee, at ang angkan ng Tang. Hindi ako pwedeng manatiling walang ginagawa habang papalapit ang panganib. At pagkatapos sinabi nito sa mga alagad niya na sugurin siya. At agad naman tumakbo ang mga ito papunta kay Tang Wei. Ikinumpas niya ang kanyang kamay pababa kasabay nito ang napakabigat ng presyon sa hangin. Sinabi pa niya na kayong mga walang kwentang insekto. At pagkatapos ang lahat ng mga mandirigma na inutusan ni Great Wolf, ay tila inihagis ang kanilang mga katawan sa lupa, at nadurog sa sahig na parang ang atmosfera ay piniga sa isang kumpas lamang ng pagtaas at pagbaba. At isang hindi mabilang na bilang ng mga kislap ang bumuhos na parang malakas na ulan sa araw ng tag-araw. Ang mga mandirigmang mga sumugod na nakadikit sa sahig ay hindi na makatayo pa. Habang nakatayo si Great Wolf na nakatingin sa kanya. Sinabi ni Dark Emperor na si Tang Wei na ikaw ba? Ang gumawa sa anak ko ng ganito. Na itinuro siya nito na may nakakatakot na tingin. Kumunot ang mukha ni Daerang sa malamig na tanong ng Dark Emperor. Na sinabi nito sa kanyang isip na ang Dark Emperor, kayang gamitin ang kanyang sining sa mga nakatagong sandata sa kahit anong direksyon at kahit kailan niya gustuhin. Talagang kamangha-mangha siya. Dagdag pa niya na naubos ko ang sobra-sobrang kiko dahil sa batang yon. Hindi ako makakatakas kay Tang Wei sa kalagayan kong ito. Dagdag pa niya sa isip na makikita na nanginginig na ang mga kamay nito na ikatlong pinuno ng palasyo. Masyado yata akong naging arogante. At ang Azure Wolf Squad ay pinatay dahil sa akin.
Dagdag pa nito habang nakakunot ang noo na nakatingin kay Tang Wei na mamamatay ako kasama ng lihim ng palasyo. Nagpalabas ng enerhiya sa kamay tulad ng dati, sinabi pa niya sa isip na kaya ipagkakatiwala ko sa iyo ang kinabukasan ng dakilang pinuno ng palasyo at ng mismong palasyo. At ang dakilang plano ng palasyo. Pagkatapos nitong sabihin ang mga ito, ang lahat ng natitirang enerhiya niya ay tinira niya kay Dark Emperor. Kidlat ang bumulwak mula sa buo niyang katawan hanggang sa umabot sa limitasyon. At habang unti-unting nabubuo ang pinagsamang enerhiya, nagsimulang pumuti ang mga mata ni Daerang. Kasabay nito, ang laylayan ng kanyang damit na hindi nakayanan ang kanyang enerhiya ay kumakaway na parang mapupunit at ang mga bato at lupa sa sahig ay marahas na naitulak palayo. Na sinisigaw pa nito na Dark Emperor. Kahit ikaw, hindi mo kayang harangin ang ataking ito. May bahagyang tensyon sa mga mata ni Tang Wei nang makita si Daerang. At sinabi niya sa isip na ang matandang iyon, gagawin niya ba yon? Malakas na sinigaw pa ni Daerang na ang mga pangalan niyo ay mauukit sa aking lapida. Na napaseryoso ng ekspresyon ng muka si Dark Emperor na sinabi pa niya na ang matandang lalaki sa harap ko. Ano ba siya at bakit ganoon kalaki ang kanyang enerhiya? Dagdag pa niya na binabalak ba niya na isama kami sa kanyang kamatayan? Ang pinagsamang enerhiya ay natipon sa kanyang mga kamay. Ibinubuhos niya ang lahat ng mayroon siya ngayon. Hindi lamang ang distorsyonadong enerhiya, kundi pati na rin ang pinagmulan ng sigla, ang pinagmulan ng buhay, ay idinagdag. Malinaw na iniisip niyang pasabugin ang buong lugar gamit ang sarili niyang enerhiya, kahit na isugal pa niya ang sarili niyang buhay. Agad niyang hinarangan sina Jinmu at Tang Seryeong. Pagkatapos, binunot niya ang lahat ng kanyang enerhiya at inilagay ito sa magkadikit at inunat ito. At isang hugis ahas ang makikita na lumabas na kanyang enerhiya. Ang atmosfera na sinipsip ng may nakapangingilabot na tunog ay piniga at umabot sa limitasyon nito. Nagkatamaan ang kanilang enerhiya at ang bawat isa ay hindi nagpapatalo. Ang halo ng liwanag na sumunod sa napakalaking salpukan ay nagkulay sa mundo ng sapat na maliwanag upang mabulag ang mga mata, at ang bagyo ay humagupit sa buong lugar at winasak ang lahat. Patuloy sa pagtulak si Daerang sa kanyang enerhiya na napapangiwi ng muka. Gayon din si Dark Emperor. Na makikita sila na patuloy na itinutulak ang kanilang hangganan na ang mga bato ay nagkadurog-durog na parang butil ng buhangin. At ang malalaking talampas ng kakaibang mga bato ay nawala ng walang hugis. At kasabay nito, isang sinag ng liwanag ang kumalat na parang kidlat. Isang liwanag na binale wala maging ang pagkikiskisan ng hangin ang tumagos sa gitna ng labanan kung saan nagtipon ang lahat. At makikita ang pinagsama nilang enerhiya ay bumilog at lumalaki pa at ang hangin sa paligid ay umabot na kung saan. At ang bilog na liwanag ay malapit nang umabot sa sukdulan na tumataas na ito sa himpapawid. At ilang sandali pa ay pumuti ang kapaligiran na halos walang makita sa tindi ng liwanag. At ang mga nasa paligid na lambak ay nadudurog, mga puno sa paligid ay unti-unting nawawasak. Ang labanan nila ay nagpapatuloy pa din at ang hangin na sumasagitsit sa tamaan ng kanilang enerhiya ay kumakalat sa hangin na tila sumasayaw. Isang guhit ng liwanag ang dumaan sa kanilang salpukan. Maging ang pagkikiskisan ng hangin ay binaliwala ito at tumagos sa gitna kung saan nagtipon ang lahat. At ang tila bagyo na bumabalot sa mundo ay tumigil sandali. Na makikita ang mga umakyat na mga bato sa hangin ay bumabagsak. At pagkatapos makikita si Daerang o si Great Wolf na nakatayo, habang si Tang Wei o si Dark Emperor ay natatakpan ng makapal na usok. Makikita ang kalahati ng mukha ni Daerang habang nakangiti ito. At ang taong may karapatan ay nakatayo sa orihinal na lugar na natatakpan ng alikabok. Ang berdeng mahahabang manggas ay nawala ng walang hugis, at ang magkabilang braso ay natatakpan ng dugo. Makikita ang mukha ni Dark Emperor na ang kanyang matang berde ay umuusok ng kulay green na nakatingin kay Daerang. Si Daerang, na hindi bumagsak dahil hindi pa humuhupa ang kanyang enerhiya, kahit nakalahati na lang ang kanyang itaas na katawan na napunit ay nagtanong na parang pinipiga. Na sinabi nito na ang huling atake mong iyon. Ano iyon? Sinabi sa kanya ni Dark Emperor na ang pinnacle of the Tang clan's hidden weapon arts. First acupuncture point. Habang malapit nang tumirik ang mga mata ni Daerang, sinabi nito na first acupuncture point. Tulad ng inaasahan sa Dark. Hindi na niya ito na ituloy dahil nawalan na siya ng buhay. Na bumagsak paurong ang katawan ni Daerang habang bumubulwak ang dugo. Kasabay nito, napaluhod si Tang Wei.
Na humihinga ng mabilis habang sinasabi nito sa kanyang isip na hindi ko inakalang ilalabas niya sa akin ang ganito kalakas na kapangyarihan. Lalo na ang huling teknik na yon. Sino ba siya para magtaglay ng ganon ng kalakas na martial arts? At pagkatapos tumingin siya sa kanyang anak at hinawakan ito sa kanyang ulo. Si Dark Emperor ay tumingin sa langit at seryosong sinabi na may isang unos na namumuo sa tahimik na mundo ng Murim. Dagdag pa niya na mula rito ay lalo lang itong magiging magulo. At sa likod ng kanyang binulong na boses, nagwawakas na ang laban. At dito na po nagtatapos ang ika-115 kabanata. Ika-116 na kabanata sa pagpapatuloy. 2 araw pagkatapos ng isang mabangis na labanan para sa ilan at isang laban para sa buhay at kamatayan para sa iba. Na makikita ang Tangklan's guest hall. Matapos bumalik ang mga sundalo ng hukbo ng Tangklan, Kincheng Sek, at Aimee Sek na nagkaisa, ang mga nakatatanda at mga pinuno ng partido ng bawat pangkat ay nananatili sa bahay tuluyan sa Gamjaheon, kasama ang ilan sa mga sundalo. Pumasok ang elder na si Chakyung na sinasabi na parang hindi pagising ang espada ng Wudang. Bawal pumasok sa likod na hardin kung saan nakatira ang Dark Emperor, kaya dito ako pumasok. Tumingin sa kanya ang Aimee Sek elder na si Bo Hyun, sinasabi sa kanya na pati ang Dark Emperor ay nasaktan. Sino kaya ang mga kaaway na ito? Habang papaupo si Chakyung, sinabi niya na yan mismo ang gusto kong malaman. Hinahawakan ng angkan ng Tang ang mga bihag, kaya hindi natin malalaman. Sinabi naman nito sa kanya na siguradong hindi sila mga karaniwang mandirigmang martial artist. Dagdag pa nito, habang nakatingin sa kanyang gilid na ang kanilang kakayahan ay kapantay ng sa mga kasapi ng ating sekta. Lalo na ang mga bakas ng labanan laban kay Dark Emperor. Kailangan ay kapantay mo ang 7 banal ng Orthodox Murim upang magawa iyon. Sinabi pa nito habang binuksan ni Chakyung ang tasa ng tsaa na mukhang talagang magaling ang espada ng Wudang. Nakaligtas siya sa laban kontra sa isang ganoon kalakas. Tumugon ito sa kanya na oo, tama yon. Nakatingin sa kanyang tsaa si Chakyung at sinabi sa kanyang isip na sinabi niyang nasa Intent Ki Realm pa siya. Pero baka nasa Power Ki Realm na talaga siya. Dagdag pa niya sa isip na walang duda, nakapaghubog ang Wudang ng isang natatanging mandirigma. Biglang bumukas ang pintuan. Isang may sira-sirang damit at tagpi-tagpi na pulubi ang pumasok habang sinasabi na mukhang umalis na ang lahat ng martial artist maliban sa mga nakatatanda. Nagulat ang dalawa na biglang napatayo. At napasigaw na sinabi na ikaw ay si. Ito pala ay siyang sobang kasama niya si Chongsang at Changwo sa likuran niya. Sinasabi niya na hay naku. Tumakbo ako papunta rito ng walang pahinga pero mukhang huli pa rin ako. Mabilis na naglakad sina Chongsang at Changwo papasok, sinasabi na tumabi kayo ngayon din. Ang mga sundalong may nakabandana sa muka ay humarang kay Chongsang at Changwo na papalapit. Pagkalapit ni Chongsang sa isang lalaki, sinabi nito sa kanya na mangyaring umatras kayo. May mahigpit na kautusan ang patriarka laban sa pagpasok. Napasigaw si Chongsang na sinabi ng matatanda na nasa kritikal na kondisyon ang aming senior brother. Nasa loob siya at narito kami. Bakit hindi kami pinapapasok? Nagulat siyang sobang at napasabi sa kanyang isip na ha. Si Chongsang na laging kalmado't malamig at si Changwo na likas na mabait pero sa ginagawa nila ngayon. Na sinabi niya na mangyaring umatras kayo. At lumingon ang dalawa na tumingin kay Yang Soba na ngunit master. Sinabi sa kanila nito na ito ang Sichuan. At teritoryo ito ng angkan ng Tang. Napasimangot ang dalawa nang sabihin pa ni Yang Sobang na ang angkan ng Tang ay may sariling mga batas. Sa palagay mo ba sasaktan nila ang espada ng Wudang? Napatingin sila sa pintuan nang bumukas ito at isang tao ang papalabas mula dito. Mabilis na nagpakilala ito at gumalang na sinabi na siya ay ang anak na pinakamatanda ni Dark Emperor. Ang 10,000 poison na si Tang Taijin. At sinabi nito na binabati ni Tang Taijin ng Poison Blood Pavilion ang Windless Beggar. Tumugon sa kanya si Yang Sobang at sinabi na oo, 10,000 poison hands. Matagal na mula nang huli tayong nagkita. Iniangat ang ulo nito at sinabi na pumasok po kayo. Hinihintay kayo ng patriarka. Napatingin sa kanya si Chongsang at Changwo nang sila ay pigilan. Sinabi nito sa kanila na ang patriarka ay pumayag lamang na pumasok si Windless Beggar, kaya dito na lang muna kayong dalawa. Nabigla naman namuti ang mga mata ng mga ito. Na hindi makapaniwala.
Nabiglang nagalit ang dalawa na makikita ang bakas ng ugat sa kanilang mga muka. Na napasabi sa kanilang isip na kailan pa namin muling makikita ang aming senior brother. Ginagabayan ni Tang Taijin si Yang Sobang sa paglalakad papunta kay Dark Emperor. Binuksan niya ang pintuan at makikita ang nakaupong si Tang Wei sa harap ng kanyang nakahigang anak na babae. Pagkapasok tinanggal niya ang kanyang sombrero at sinabi na matagal na tayong hindi nagkikita, pinuno ng angkan. Dagdag pa niya habang makikita na nakatingin si Tang Wei sa kanyang anak na ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong anak na babae. Sinabi pa niyang Sobang sa kanya na magaling ang ginawa mo sa pagdakip sa mga alagad ng kalaban na matagal na naming hinahabol. Ngayon, ang Orthodox Muslim Alliance na ang bahalang umako, kaya pakiusap na ibigay na sa amin ang mga bihag. Isang kunot ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Dark Emperor sa sinabi ni Yang Xiaobang. At napawi ka ito na ano ang sinabi mo? Magaling ang ginawa, ibigay ang mga bihag. Napalingon sa kanya si Dark Emperor na may galit sa muka, sinabi pa na nasaktan ang anak kong babae, tapos gusto mong ibigay ko ang mga nanakit sa kanya. Sinabi naman sa kanya ni Yang Sobang na mahalaga ito sa Orthodox Muslim Alliance. Napasigaw sa kanya si Dark Emperor at sinabi na ano ba ang punto mo? Akala mo susunod ako sa iyo dahil lang nabanggit mo ang Orthodox Muslim Alliance. Wala kang kwenta. Paano ko mapagkakatiwalaan ang mga hindi gumawa ng kahit ano habang nasasaktan ng husto ang anak ko? Napasigaw din sa kanya si Yang Sobang na Tang Wei. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang mga mata ni Tang Wei ay nanginginig na nakatingin dito at sinabi na Yang Sobang. Manahimik ka. Kung magising ang anak ko at lumala pa ang kalagayan niya kahit kaunti, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa iyo. Namuti ang mga mata ni Yang Sobang na sinasabi niya sa kanyang isip habang bumaling si Dark Emperor na ayan na naman ang tarantadong yan. Gusto ko sanang magpakadesente kasi nasa publiko kami, pero talagang hindi pa rin nawawala ang init ng ulo niya mula pa noon. Kaya ayaw sa kanya ng ibang sekta't angkan. Ang angkan ng Tang ay kailanmay hindi nananahimik kapag may miyembrong pinatay o may malalim na hinanakit. Ngayon na ang sariling anak ni Tang Wei ang nasaktan, ang mga nagmula sa palasyo ay haharap sa pinakamalupit at pinakamatatag na kalaban ng buong Murim. Sinabing muli ni Yang Sobang na Tang Wei, pag-isipan mo muna. Isang napakalaking organisasyon ang kalaban natin. Kahanga-hanga ang angkan ng Tang, pero baka maging labis ito kahit para sa inyo. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanyang anak ng tahimik na alam mong kailangan mo ng tulong dito. Dagdag pa niya kay Dark Emperor na ang pangalan ng lalaking nakalaban mo ay Great Wolf. Pinamumunuan niya ang isang pangkat na tinatawag na Azure Wolf Squad at sila ay bahagi ng isang lihim na organisasyon na tinatawag na palasyo. Dagdag pa niya dito habang napatikom ng mahigpit ng kamao si Dark Emperor na sigurado akong alam mo na kung gaano siya kalakas dahil nakaharap mo na siya sa laban. Ang palasyo ay isang organisasyon na binubuo ng mga taong kasing lupit at lakas niya. Kailangan natin ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanila. Sinabi pa ni Yang Sobang na Tang Wei, kung gusto mo, ibabahagi ko lahat sa iyo. Hindi kita pinipilit sumunod sa mga utos ng Orthodox Muslim Alliance. At kung makikipagtulungan ka lang ng kaunti, tutulungan din namin ikaw. Sinabi ni Tang Wei sa kanya na kooperasyon pala ha. Sinabi pa niya sa isip na walang organisasyon na makakatapat sa Beggar Sect at House Sect sa Central Plains. Kailangan kong aminin, may kakaibang husay ang mga Beggar sa kanilang network ng impormasyon. Tumingin ng seryoso si Tang Wei at sinabi na okay, sige na nga, aaminin ko, mahusay talaga kayo mga gago mula sa Beggar Sect pagdating sa impormasyon. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang mga mata na nakatingin kay Yang Sobang na. Pero hindi ko maibibigay ang mga bihag. Ang angkan ng Tang ang mamumuno sa investigasyon. Kung kinakailangan, maaari ka ring makisali mismo. Tumugon sa kanya si Yang Sobang na sige, pero isang bagay lang. Maaari kayong magsagawa ng investigasyon, pero siguraduhin kumonsulta muna sa amin bago gumawa ng anumang hakbang. Dagdag pa niya na at lahat ng plano ay gagawin ng dakilang tagapayo. Na medyo naiinis si Tang Wei na tumingin sa gilid at sinabi na kaya gusto mong humingi ako ng pahintulot sa lahat ng bagay. Tumawa si Yang Sobang na napahawak sa kanyang sombrero, sinabi niya na isipin mo na lang ito ng positibo. Napatingin sila sa ibaba at sinabi ni Tang Wei na sige, makikipagtulungan muna ako sa ngayon. Tandaan mo, hindi ako alipin mo. Kapag gumaling na ang anak ko, doon ko sisimulan ang lahat. Na napasabi naman si Yang Sobang na grabe ba ang pinsala sa kanya.
Napasigaw si Tangwi na hindi mo ba napapansin na matagal ka nang nagtanong, gago kang walang awa. At sinabi pa niya na makikita si Tang Seryong na puno ng benda na mapanganib ang pagkabali ng kanyang tadyang, ngunit ikinagagalak kong hindi nasaktan ang kanyang baga. Nag-aalala ako sa kanyang braso, ngunit naniniwala akong gagaling din siya. Pagkatapos tumikhim siyang sobang at sinabi na kung gayon, paano naman ang espada ng Wudang? Biglang bumigat ang hangin na naiinis na sinabi ni Tangwi na yung gago na yon. Kung hindi dahil sa kanya, ligtas sana si Seryong. Pagkatapos humawak sa kanyang ulo na sinabi niya na ayon sa alagad ni Seryong, voluntaryong naging pain siya para iligtas ang buhay niya. At si Seryong mismo ang sumunod sa kanya mula sa simula pa lang. Tumingin ito kay Yang Sobang at sinabi niya na hindi nakakalimot ang angkan ng Tang sa mga hinanakit, pero ganoon din sa mga pabor. Dahil pinakain ko siya ng isang bagay na mabuti para sa kanyang katawan, sigurado akong magigising siya agad din. Nakadepende lahat sa swerte niya kung tatanggapin ng katawan niya ang gamot. At dito na po nagtatapos ang ika-116 na kabanata.